Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! President, kung ako po magsasalita nun, pinapaalala ko sa inyo mga congressman, hindi nyo trabaho ang makialam sa ICC. Hindi nyo trabaho ang makipag-deal sa ICC. Hindi nyo trabaho ang diktahan ng Pangulo kung anong gagawin niya sa ICC. Wala kayong trabaho. Actually, hindi kayo gumagampan ng inyong trabaho sa pagtalakay nyo ng resolusyon tungkol sa ICC. Dahil yung ginagawa ninyo ay panghihikayat sa Pangulo na may trabaho may tanging trabaho ng pakikisalamuha sa ICC. Hihikayatin nyo lang yung Pangulo ng Pilipinas. Pupuwersahin nyo. Kayo. Hindi baliktad. Kayo, Representative Castro, kayo po ang nakikialam sa trabaho ng Presidente. Hindi nyo po wala po kayong pakialam sa ICC. Ang Vice President po, natural na palalahanan kayo dahil siya administration. Siya po, narito po sa executive pala, bura-bura. Yung Vice President po, executive. No? Pangalawa po siya sa Pangulo ng Pilipinas. Na pinakamataas na tao sa Pilipinas. Ang gusto niyong pakialaman, yung trabaho ng isang Pangulo. Actually, pinaalalahanan kayo ng Vice President na hindi nyo natrabaho yan. Maganda lang pakinggan yung sinabi. Kung ako yun, kung ako ang Vice President, ganito sasabihin ko eh. Wala ba kayong magawa sa buhay? Kayong mga taga-House of Representative? Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman? Mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo. Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte. Sumulat lang sa inyo. Kayo. Pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng Congress. Sino ngayon ang hindi gumagampan ng kanyang trabaho? Habang busy kayo na hanapan kung paano mapapakulong, kung paano pepestehin ang buhay ng mga Duterte, totoo naman, pamimeste lang yung ginagawa ninyo lahat. Di ba? Tatanggalin ng confidential fund, ngayon naman, ICC naman. Wala naman kayong pakialam dyan. Okay lang yung confidential fund, talagang sa inyo yun. Pero yung ICC, hindi nyo concern yun. Sino ngayon na nakikialam kanino? Pinaalalahanan kayo ng Vice President dahil ayaw niya kayong mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Hindi niya lang masabi, ako na nagsasabi. Ikalawa, punta tayo dito. Alam niyo, meron kang mapupunad dito, no? Ito po ang pahayag ngayon ng leadership. Kaya, si Castro, pakinggan mo yung leaders ninyo, no? Real talk. Ikaw ba susundin na naman, Castro? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Nakita nyo, mukhang big kanina yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang sabi ko kanina, diplomatic yan eh. Para hindi masyadong masaktan yung House of Representatives. Kasi masakit yun eh. Pag dinirekta niya na, pag sinabi niya na hindi natin papapasukin yung ICC, tapos masasaktan yung House of Representatives. Pero yung pagkakasabi ni Pangulong Marcos, hindi ganong masakit sa House of Representatives. Yan yung sabi natin kanina, di ba? O pareho kami ni
Nakakatuwa pag yung mga matatalinong tao pareho mo ng pareho mo ng sinabi. Ito po ang sinabi ni Salvador Panelo. President Ferdinand Marcos Jr. is just being diplomatic to lawmakers when he disclosed plans to study the country's return to International Criminal Court. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Friday. Ito ay 1 hour ago. Nakachamba tayo. Ha? Nagiging pareho na kami mag-isip ni Panelo. Natuwa nga ako, sabi ko, natsambahan ko rin to si Panelo. Hindi ko matsambahan si Pangulong Duterte. Di ba? Okay, si Remulla, in fairness, ito po ang sinabi ni Remulla. 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aaralan natin to bilang isang bansa. We are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. Di ba? Bagamat ganyan yung tema, alam na natin na hindi natin papapasukin yung ICC kasi hindi tayo babalik eh. Pag-aaralan lang. Diplomatic para hindi mapahiya yung House of Representatives. Naintindihan nyo na ginawa sa inyo, Castro. Para hindi kayo mapahiya. Nililigtas na nga kayo ng Pangulo eh. Para hindi kayo kahihaya eh. Dahil yung ginawa ni BP Sara, talagang kayo ang tinira pero ang latay nun kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Yan yung sinasabi ko sa inyo na husay. Hindi niya binabanata si PBBM. In fact, pinagtatanggol niya, di ba? Pero ang latay nun kay PBBM. Kasi pag tinuloy niyo yan, ano na lang ako bilang Pangulo, di ba? Sariling pinsang ko, dun mismo sa sariling pinsang ko, magmumula yung ko-question ng aking otoridad. Ko-questionin yung aking posisyon. Kaya, ang linaw po nun. Okay. Ito na po ang pahayag ngayon ng liderato. The lower house leadership on Friday said, it will follow the policies of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after the government says it will study calls to rejoin the International Criminal Court. Speaker Martin Romualdez, briefly reacting to his cousin's latest pronouncement, said, they will take it as it is. Tignan nyo. Way out yan eh. Pwede ngayon sabihin ng liderato ng House of Representatives na take it at pasensya na kayo bulula. Take it as it is. No? Take it as it is. Ha? Kung ano po yung sinabi ni Pangulong Marcos, as it is. At it is. Nakakabulol eh. Take it at it is. At take it as it is. Yan. Yan po ang sinabi. Alam niyo, yung binibigyan ni Pangulong Marcos na way out yung kanyang pinsan. Susunod tayo. Yun lang. Ang sabi ni Romualdez, kung ano ang sinabi ng Pangulo, susunod tayo. O di, hindi masakit. Hindi niya sinabi na hindi natin papapasukin yung ICC. Hindi niya sinabi na tigil na yan. Pero siyempre naunawaan nila ng mga dilawan yun. Kaya nga umatake yung mga dilawan. Way out po yan. Hindi po para maganda po tayo. Win-win. Win-win. Kasi yun lang naman ang gusto nila eh. Projection lang. Pero ang real winner dito talaga, yung mga Duterte. Kasi sila yung sila yung nag-dictate nitong mangyayari na to. 'Di ba? Yung reaction ni Inday Sara na dati ang reaction lang ni Inday Sara, birahin lahat eh. Mas gusto ko ngayon yung mga atake ni Inday Sara eh. Pinagtatanggol niya si Pangulong Marcos, 'di ba? Pinagtatanggol niya eh. Pinaalalahanan ko kayo na meron nang sinabi si Pangulong Marcos. Mamaya po mga tanong kasi hindi ko talaga binabasa dahil gusto kong Okay. Nasaan na ba tayo?
So, pinalulutang nila ngayon yung pag-aaralan natin. Kasi mas hindi nakakahiya yun. Ang dating kasi ng pag-aaralan natin, hindi naman niya ni-reject kami. Actually, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan natin. Ano ba ibig sabihin ng pag-aaralan natin? Kung hindi rejection yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.